Nawala na po ba yung mga birth certificate ninyo? O lumang-luma na po ito? Guys, huwag niyo na pong problemahin yan dahil dito sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo kukuha ng ating panibagong birth certificate online gamit lang po yung ating cellphone. At tinatawag nga po itong PSA. So if I'm not mistaken guys, yung ating birth certificate ay hindi po siya official documents. So data record po natin siya nung pinanganak po tayo. Pero yung official documents po talaga ay yung PSA. So dapat guys meron po kayo nito dahil requirements po ito pag mag-a-apply po kayo ng trabaho. Kaya panoorin nyo guys ang video na ito para malaman ninyo kung paano po kayo kukuha ng PSA online. So ang ikinaganda dito guys dahil hindi na po kayo pipila, hindi na po kayo mamamasahe, hindi na po kayo maghahanap ng PSA offices dahil ang kailangan nyo lang po dito guys yung inyong cellphone. Pero bago po natin simulan ang video na ito guys, hinihiling ko lang po sa inyo na mag-follow or mag-subscribe po kayo dito. So click nyo lang po yung subscribe or follow. Dahil malaking tulong na po yan sa akin guys pag nakasubscribe po kayo. Kaya simulan na po natin to. Ayan guys, para makakuha po tayo ng ating bagong birth certificate or PSA, punta lang po tayo dito sa ating Chrome. And then search lang po natin dito guys si psahelpline.ph. Ayan, so as you can see guys, makikita nyo na po dito si PSA Helpline. So tap lang po natin ito. At eto na guys, ganito po yung makikita natin after po natin matap yung PSA Helpline. So para makapag-request po tayo ng ating birth certificate or PSA, click lang po natin itong order now. So by the way guys, kung nag-aalinlangan po kayo dito, wag po kayong mag-alala dahil itong si PSA Helpline ay authorized po ito ng Philippines Statistics Authority. So legit po ang site na ito, kaya wala po kayong dapat ikabahala dito. Ayan, so pwede kayong kumuha dito ng birth certificate, marriage license, SANUMAR, and death certificate. So dahil birth certificate ang kukunin natin dito, click lang po natin itong birth. And then agree lang po tayo sa terms and conditions ni PSA. So tap lang po natin itong dalawang box. And then after that, scroll lang po kayo and click nyo po itong continue. Next, dito guys, kung para sa sarili ninyo yung kukunin ninyo, click nyo po itong my own birth certificate. So kung hindi naman guys para sa inyo, for example sa magulang ninyo or sa mga anak ninyo, click nyo po itong for someone else. Ayan, so pag okay na guys, click ulit natin itong continue. So ayan, meron tayo ditong 7 steps para makapag-process po tayo ng ating birth certificate or PSA. So click lang po natin dito guys yung continue. Next, dito guys, kailangan natin dito fill upan yung information na hinihingi ni PSA. Ayan, so after nyo po ma-fill upan dito lahat guys, click nyo po itong continue. Next naman guys, confirm lang po natin dito yung information na inilagay po natin. So pag okay naman, click ulit natin itong continue. Next, dito naman guys, ilalagay naman po natin dito yung ating father full name. So for example, yung inyong father name, middle name, and last name. So make sure lang guys na tama yung ilalagay nyo po dito dahil ito po yung susundin ni PSA. And then after nyo po ma-fill upan dito guys, click ulit natin itong continue. So as you can see guys, dito naman, about naman po sa ating mother name. So ipapaalala ko lang guys na dapat po tama yung mga inilalagay nyo po dito. So dahil pag magkamali po kayo dito, pwedeng hindi ma-process yung inyong request. Ayan, pag okay na guys, click na po natin itong continue. So dito naman guys, about naman po ito sa ating birthplace. So ayan,
select lang po natin dito kung ano po yung ating province or kung saan po kayo ipinanganak. And then after that, click ulit natin itong next. Ayan, so dito guys, tinatanong ni PSA kung anong purpose po yung pagkuha natin dito. So, pili lang po kayo dito guys kung anong purpose ninyo kung bakit kayo kumuha ng birth certificate. So, for example guys, if school requirements, then click natin itong continue. And then dito naman guys, about naman po sa delivery options. So dito guys, pwede kayong pumili dito ng door-to-door or pick-up. So much better guys na piliin nyo po itong door-to-door dahil ihahatid po yan nila sa mismong bahay ninyo. And then dito sa baba guys, fill upan nyo po dito yung complete address ninyo para hindi po maligaw yung magdi-deliver ng inyong birth certificate. Kaya dapat guys, tama po yung address na ilalagay nyo po dito. And then after nyo po ma-fill upan yung address nyo po dito guys, click na po natin itong continue. Ayan, so dito guys, double check lang po natin lahat ng informations dahil yun po yung lalabas sa birth certificate ninyo. So dito sa pinakababa guys, pwede kayong pumili dito kung ilang copies ang gusto ninyo. So for example, 2 copies guys, ang bayad niyan ay 680 pesos. So I highly suggest na mag 1 copy lang po muna tayo dito dahil pwede nyo naman po yan maipa-xerox. So yung bayad guys ay 365 pesos. Ayan, so para ma-process na po yung ating birth certificate, kailangan na po natin magbayad ng 365 pesos. So para makapagbayad tayo dito guys, punta lang po tayo dito sa baba. Then tap natin itong I'm only the one who will receive the documents. And then after that, click natin itong confirm. And then click natin itong continue. Ayan, so as you can see guys, marami sila ditong option kung saan tayo pwedeng magbayad. So pwede tayo magbayad dito guys sa GCash, PayMaya, 7-Eleven, and more. So I recommend na sa GCash lang po tayo dahil mas mabilis po mag-process sa GCash. So tap lang po natin itong GCash. And then click natin itong pay using GCash. Ayan, so madadirect po tayo dito. So dito guys, enter nyo lang po dito yung inyong GCash mobile number. And then pag okay na, click nyo lang po itong next. And then meron po kayong marireceive na OTP. So enter nyo lang dito guys yung 6-digit na OTP na marireceive ninyo from GCash. Ayan, and then after that, click ulit natin itong next. So dito naman guys, enter natin dito yung ating 4-digit MPIN. And then click natin itong next. So as you can see guys, para ma-process po yung ating birth certificate, ay click lang po natin itong pay 365 pesos. So kailangan nga po natin magbayad ng 365 pesos para ma-process po yung ating PSA record. So ayan, tap nyo lang po itong pay 365 pesos. So ganun lang guys kadali magbayad dito. So hindi ko muna siya i-click guys dahil meron na po akong PSA. Ipinakita ko lang po sa inyo yung guidelines kung paano tayo kukuha ng birth certificate. And then after nyo po makapagbayad dito guys, meron po kayo marireceive na text message and email about po sa na-request ninyong birth certificate. Yung process guys ng ating birth certificate ay 3 to 7 days. So maghihintay po kayo dito ng 3 to 7 days para makuha yung inyong birth certificate or PSA. So ganun lang guys kadali kumuha ng birth certificate dito kay PSA. So sana guys nakatulong po sa inyo ang video na ito.
At kung nakatulong nga po sa inyo guys ang video na ito, ay huwag niyo po sana kalimutan i-like and follow dahil malaking tulong na po yan sa akin guys pag naka-follow po kayo dito.